Bakit nga ba hindi nagka-part 2 ang highest grossing zombie movie of all time? Pag-usapan natin ang World War Z. Okay, so first of all, ano nga ba yung kwento nito para sa mga hindi pa nakakapanood? Tungkol ito sa isang pamilya na kakailanganing makasurvive at makatakas matapos ngang may kumalat na mga zombies. Sa mabilisang pagkalat nga ng mga zombies, dito na nga nila kakailanganing makahanap ng pagtataguan kung saan dito na nga gagawin ng tatay ang lahat para maligtas ang pamilya niya bago sila tuluyang malamon at mahabol ng napakaraming mga zombies. Okay, so back to the question, bakit hindi nga ba nasundan ang World War Z? Asa na yung World War A, B, C, D? Kung ganyan din yung iniisip mo, I would understand kung bakit. Kasi ako rin dati, iniisip ko yan eh. Kasi parang lahat ng hinahanap mo sa zombie movie, nandito naman. Meron ditong pamilyang kailangan makaligtas, may mga zombies na mabilis tumakbo, iba't ibang magagandang location na atakihin nga ng mga zombies and everything, pero sadly, hindi nga yun naging enough para magka-part 2 to. Shot pangalan ng mga zombies na nag-aakyatan tapos nagpatong-patong para nga lang maakyat yung pader, sobrang iconic yan eh. Pero it wasn't enough nga para nga masundan tong World War Z. Pero, bakit nga ba? First of all, budget. And oo, sinabi ko na highest grossing zombie movie to of all time. So baka ngayon, mas lalo kayo nalilito. Ang laki pala ng kinita eh, bakit hindi nasundan? Mga hindi nakakaalam, kumita ng $540 million itong movie na to. And that's a lot if mababa yung budget nila. According sa Info Online, yung production budget nila ay nasa $190 million and malayo yun sa 540 pero hindi pa dun kasama yung mga nadagdag for reshoots, marketing, and iba pang expenses. And so, lumobo talaga yung ginastos nila. So basically, kahit ang laki ng kinita nila, ang laki din ng nilabas nilang pera para magawa to. Same with Captain America Brave New World, even though kumita to ng $400 million+, kinoconsider pa rin tong nag-flop kasi nga umabot sa $250 to $300 million yung budget nila, and for a Hollywood standards para makonsider na successful, kailangan at least dumoble yung kinita nila sa ginastos nila. Best example, yung Paranormal Activity na yung budget lang niya $15,000, tapos yung kinita niya, almost $200 million. So hindi lang doble, hindi lang triple, hindi lang, ano ba tawag pag-apat? Basta doble yung kinita nila. So talagang paldong-paldo. Kung mapapansin nyo, yung Paranormal Activity, napakaraming part, pero yung World War Z, isa lang, dahil doon din yon. Okay, itong second pang personal opinion ko to, dahil sa story, and yung mismong reviews nga ng film. Would I say na nag-enjoy akong panoorin tong World War Z? Oo naman. Pero would I say na maganda tong movie na to writing-wise? Hindi. It's a fun, stupid movie na hindi mo abangan kung masusundan pa eh, kung usapang kwento lang ah. Lan pa sa mga problema ng film was its spacing and sequences, para sa akin, hindi nila natahiin ng maayos yung mga sequences, kaya tuloy ang awkward ng pasok ng mga pangyayari. Main story of the film is about a family trying to survive the zombie apocalypse, and maganda yung ganong premise and ganong story para sa isang zombie movie, pero dito, hindi nga siya nag-work kasi hindi nga nila nagamit ng maayos yung family plot or dynamics papunta nga doon sa zombie apocalypse. Meron namang mga great moments yung film, pero yung problema lang talaga niya, yung mga sequences in between na doesn't support yung mga bawat yung sinusundan niya. Kaya kapag pinapanood mo, ramdam mo yung lapses na walang nadadagdag sa story other than just to connect nga the sequences. Don't get me started doon sa plot armor nila na sobrang lakas na pwede mo na nga sabihin na sila yung pinakamaswerteng pamilya sa isang zombie apocalypse ever eh. Nakatakas sa zombies sa gitna ng city, nakatakas sa mga zombies sa masikip na city na puro rin ng zombies, nakasakay sa airplane tapos sa dulo, randomly lang siyang napili tapos nagkataon pang ito yung magiging camouflage against the zombies, cliché dialogue, cliché characters, and napakaraming nangyari sa may movie na to na naipakita na nga sa iba pang mga movies, pero nagawa nila yon ng mas maganda. Overall, fan naman yung movie kung may gusto ka lang panoorin habang naglilinis ka or may ginagawa ka or something, or kung gusto mo lang manood ng mga zombie movies na nagtatakbuhan, maganda tong World War Z para sa inyo. Feeling ko nga sa time natin kung magkaka-part 2 pa to, feeling ko bebenta pa rin eh. As long as maganda nga yung magiging story, and syempre, maganda yung nasulat nilang continuation from part 1. So yun lang, ang ganang title ng movie ay World War Z, and ang torta rating ko for this ay 6 out of 10.